For today's video guys, pag-usapan natin ngayon yung kung paano nyo malalaman yung may mga tao kasi dyan na mayroon pa tayong mga dyan na mga kaibigan na hindi pa nakakakilala kung ano nga ba talaga yung fake account, lalo na sa sa Facebook. Ang daming nagkalat ng mga scammer kasi yung mga gusto nilang mag-scam, no. Ngayon sasabihin natin dun sa mga hindi pa nakakaalam kung paano kilalanin ang fake account at saka yung totoong account. Mayroon tayong bibigay dito na 10 na tips na dapat yung alam paano mo malalaman kung totoo or kung fake account yung yung isang account, lalo na sa Facebook, no. Ang daming naglipa ng mga scammer ngayon eh. Ganito, hindi na natin patatagalin, no. Yun, paano ba natin malalaman kung fake or totoo yung isang Facebook account? Yan ito, hindi na natin patatagalin kasi palubat yung cellphone ko. Ganun yun. Okay, paano ba ganito yung mga sasabihin ko, ganito yung mga fake account na ginagamit nila, no. Ganito, ito yung mga fake account sasabihin ko sa kanila. Oh, di ba? Number 1, yung fake account, yung FB account niya, no. Makikita nyo yung FB account niya pag in-stock nyo yon. Kasi pag may nag-friend request sa inyo, ang gawin nyo lang, i-stock nyo muna yung account niya, no. I-stock nyo. Pag in-stock nyo, ang lalabas doon sa account niya, new account. Yun, number 1, new account. Ibig sabihin, bagong gawa lang na account. Yung mga bagong gawang account, yun yung mga usually na ginagamit sa pang-scam, yung mga bagong account lang, hindi yung mga datihan ng account. Ganyan, number 1, new account. Kaya mag-iingat kayo kapag may nag-friend request sa inyo, lagi nyo titingnan kung ano ba yung account na yun, matagal na or pag bago lang, ingat-ingat kayo kasi isa yan sa pinaka ginagamit ng mga scammer, yung new account. So, number 2 naman, malalaman nyo na fake yung account na yun kapag walang videos, yung photos niya, yung wala siyang videos, saka hindi siya nagla-live, wala siyang mga live videos, basta wala siyang nilalagay doon na mga videos na siya mismo yung nakikita, hindi tulad natin, no, na tayo mismo yung nasa Facebook, nagang bida-bida tayo doon, no, sa Facebook sa mga reels natin. Yun, pag nakita nyo na wala siyang ina-upload na mga video niya, mga personal na video niya, yung mga tawag doon na mga memory na ika nga yung mga pinuntahan niya, mga activity niya, ibig sabihin part pa rin yun ng pagiging fake ng account niya. Ayun. Number 3, yung number 3 natin ay yung sinisend niyang pic ay mag-isa lang siya, wala siyang mga kaibigan, wala siyang kasama, tapos paulit-ulit na lang yung pic. Makita mo pag in-scroll mo yun, in-scroll mo pababa, makikita mo doon kung yung parang bago-bago lang siya ng style, pero siya lang mag-isa, tapos minsan isang lugar lang, minsan although hindi isang account, pero siya lang, wala kang makikita mga kasama niya, mag-isa lang siya, tapos ganun lang, lagi lang siyang mag-isa sa picture, wala siyang kasamang mga parang group of friends na pinopost niya sa Facebook. Ayun, number 3. Number 4, yun nga, yung number 4, wala siyang ipopost doon na may mga kasama na halimbawa mga kaibigan, katrabaho, kakilala, friends, family, ganun. Yun ang mga wala sa account nung fake account, kasali yun doon. Ayun. Number 5, makikita nyo na fake account yun, walang nagla-like. Yun ang number 5, walang nagla-like, walang nagko-comment. Yun ang tingnan nyo. Magtataka kayo minsan kasi yung Facebook account, no, pag tinignan nyo, mayroon naman siyang mga 300 or 400 na followers, pero pag tinignan nyo, walang likes, walang comment sa baba, parang walang nagkakagusto doon sa video niya. Ibig sabihin nun, hindi yun totoo. Magtaka na kayo doon. Tapos number 6, wala din siyang mga kaibigan na marami, hindi tulad ng mga katulad natin, no? Kasi lahat tayo ay talagang simula pagkabata marami ng friend, kaya kailangan at least mga 1K pataas yung gano'n na friend. Hindi man gano'n kataas yung maging friend natin kung hindi naman tayo yung friendly. At least yung mga related, tapos nagko-comment, yung nakikipag-interact sa mga natin, sa mga pinupost na picture at saka mga video kung meron man, no? Tapos yun, number 7 na tayo, no? Ang number 7, siya, kadalasan yung mga nang-scam, no, mga fake account or mahilig mang-scam, hindi sila siyempre hindi mag-open ng professional mode. Pag tingnan mo yung Facebook account niya, hindi siya naka-professional mode kasi kadalasan sa ngayon lahat naka-turn on yung professional mode, pero yung mga scammer, yung mga fake account, hindi yan nagto-turn on ng notification, ng personal mode, professional mode pala. Nagkanda dito at nagkanda bulong-bulong tayo, no. Number 8 tayo, no. Ang mga fake account saka yung mga scammer na yan, pag nag-friend request sa'yo, diretso yan mag-message agad yan sa'yo sa messenger mo ng mga ng kung ano ng mga message, yung sila mismo na mag-initiate na makipag-usap sa'yo kahit hindi mo siya kilala. Ayun, sila mismo yung unang-unang mag-approach sa'yo sa messenger
Pagkatapos mo siyang i-accept, agad-agad pupunta ng messenger, tapos mag-chat na sa'yo, no? Kukulitin ka niya na mag-reply sa'yo. Kasi naranasan ko na rin yan, na hindi ko naman siya kilala, pero gusto niya makipag-chat sa akin sa messenger, ewan ko kung bakit, bida-bida rin. Tapos yung number 9 pala, no? Huwag na huwag kayo guys maniniwala, lalo na kapag easy money. Alam mo yung ibig sabihin ng easy money, yung mag-offer sila ng kung ano-anong mga halimbawa trabaho, or kung may offer silang halimbawa ganito, mayroon ako i-offer sa iyo, maganda yung kitaan, tapos ang ini-express niya doon sa sa sinasabi niya sa yung easy money ay yung mga makukuha mo, yung kumbaga ano ba, loading yung sa may kan ipapapasokin ka niya sa bitag mo, no, na syempre sasabihin mo maganda to kasi pakinabang ko yung maraming pera makukuha ko, pero di mo alam, parang lang yung bait lang yun para sa iyo, or pain lang sa iyo para kumagat ka sa mga text niya, sa mga niya, messages niya, no. Tapos yung yung number 10, yung pala yung number 10 na sabi ko na yun, mahilig talaga siya sa messenger. Yung number 9 natin is mahilig siya mag-offer ng easy money, tapos number 10 ay mahilig siya mag-text agad, unahan kanya sa messenger, kahit di kanya kilala, agad-agad mag-message yan sa'yo. Kadalasan, mga English yan kasi hindi Pinoy yung mag-offer sa'yo, na hindi Tagalog, laging English yan. Tapos napakabait nila, very very polite ba tawag doon, napaka-polite nila, pero maging aware lang kayo kasi sila yung mga scammer or fake account yun. Kaya ganito guys, isang bonus tip para sa inyo, no, sa mga may Facebook account dyan, ang gawin nyo kapag may nag-friend request sa inyo, bago nyo siya i-accept, i-stalk nyo muna yung account niya. Dapat yung wala siya doon sa 10 nabanggit natin, dapat hindi nyo ang Facebook account, dapat mayroon siyang videos o kaya live videos, tapos yung pic niya dapat may mga kasama din siya, may mga kasama siya, kaibigan, classmates, katrabaho, kagalaan, ganoon. Tapos mayroon din sa mga post niya, no, sa post niya dapat mayroong nagko-comment, no, marami dapat nagko-comment, nag-heart ng mga post niya. Tapos yun, dapat marami din siyang friends, kasi lalo na sa panahon ngayon, naging na sa atin, no, naging close na sa atin yung social media, kaya lahat ng mga friend natin, halos lahat naka social media, kaya hindi pwedeng wala siyang maraming friend. Tapos karamihan sa atin, mas safe kung malalaman nyo na mas safe kung malalaman nyo na naka-open yung professional mode niya, kasi gagawa siya siyempre ng reels, gagawa siya ng live videos, long form videos. Ibig sabihin, totoo nga yung account niya, hindi yun fake, kasi yun, siyempre magre-reels yun. Kasi magre-reels yun. Kasi yung notification ay yung niya, yung personal mode. Tapos pinagpapawisan ako, mainit kasi sobra, pinatake yung electric fan, ang ingay-ingay sa video Tapos pag mga totoong friend nyo, hindi yan sa'yo mag-chat basta-basta sa messenger, hanggat na hindi mo yan, walang importante na walang importanteng sasabihin sa'yo, hindi yan mag-chat. Pero pag fake account yan, kung ano nang i-offer dyan sa'yo sa account mo, kahit hindi ka yan kilala, yun lang. So yun na guys, natatawa ko sa video ko, di ko rin magmamadali pa, ipupunta na ko at parang ipapawisan ako, no. Basta, pero sana may matutunan kayo guys sa shinare ko ngayon, no, kasi nakakabahala na ang dami-daming naglipa ng mga fake account saka mga scammer ngayon, lalo na sa Facebook account, no. Yun ang parating pinupunterya. Kapag sa hack ng pera, yung GCash, di ba yung Paymaya, hindi naman siya hinahack, pero yung GCash, parang artista siya lagi yung ginagamit ng mga scammer, no. Ganun din sa social media, yung Facebook din naman, kasi mas mabilis kasi doon Kaya yun, ingat-ingat na lang kayo guys sa pag may nag-friend request sa iyo, stalk mo muna, totoo ba yung account or hindi. Dapat na wala sa kanya yung 10 nasabi ko. Dapat mas mapatunayan niyo guys na totoo yung account niya kapag naka-open yung professional dashboard. Yun, totoo yun, kasi mag-reels yun, magsisend yun ng mga reels, ganun. Hindi yun mag-open ng wala lang. So ayun guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, pa-subscribe na lang din guys, no? Pa-subscribe and click nyo yung notification bell para updated kayo sa susunod kong video. So ayun na, hanggang dito na lang guys, at pawis na ako. Tinigil ko talaga yung electric fan kasi maingay. Gaya ng nauna kong video, pagpasensan nyo na yun, at yung electric fan para mag-helicopter doon sa video ko. So yun lang guys, paalam.